So abot po sa 150 tao ang naospital matapos silang malason umano sa kinain nilang handa sa isang birthday party sa Kalumpit, Bulacan. Nakatutok si Dante Perelio. Sa dami ng isinugod sa Kalumpit District Hospital dahil sa pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagdudumi, lagnat at pagkahilo, nagsikip ang mga ward dito. Kaya ang ibang pasyente sa pasilyo na ng ospital pansamantalang nakapwesto. 79 kasi mula sa humigit kumulang 150 katao na karamihan ay mga bata ang dinala dito matapos dumalo sa isang birthday party sa barangay Maysulaw sa Kalumpit, Bulacan. 5 sa kanila ang nasa maselang kondisyon ngayon dahil sa severe dehydration at low blood pressure. Mama, sabi niya, masakit ang tiyan ko. Sabi niya, ganun lang. Tapos hanggang sa sumuka na siya. Pagkatapos, inapis ko siya, malagnat na. Yun, mataas na yung kanyang lagnat. Tulong na lang ho ang kailangan namin. Yun na lang po. Kasi wala naman hong may gusto nun. 45 naman ang isinugod sa Bulacan Medical Center sa Malolos at 25 sa kanila ay mga menor de edad rin. Siyam ang dinala sa Emilio Perez Memorial District Hospital sa Hagonoy. Ang iba naman sa ospital sa bayan ng Apalit at Macabebe sa Pampanga. Iginiit naman ng lolo ng nag-birthday na maging sila kumain din. Pero wala namang nangyari sa kanila. Oo, kumain din namin sila. Kumain ako, wala namang nangyari sa akin. Tsaka yung isang anak kong bunso, kumain din, tsaka yung may birthday. Ayon sa doktor na tumingin sa mga biktima, tinamaan sila ng gastroenteritis na karaniwang dulot ng food poisoning. Mabilis daw kasing mapanis ang pagkain lalo na kung mainit ang panahon at di tama ang preparation at storage. Yung mikrobyo, mas gusto nila sa ganung environment na pagkain. So, ayun, nagkakaroon ng epekto sa ating intestinal tract. Dante Perelio, Naka-Alerto, 24. Ini-enjoy raw ng mag-asawang Regine Velasquez at Ogie Alcacid ang bawat sandali sa pagbubuntis ng Asia Songbird. Lalo pat nalagpasan na raw ni Regine ang maselang first trimester ng kanyang pregnancy. Yan ang chika ni Lars Santiago. Hanggat maaari, ayaw sana ni Regine Velasquez na magpakuha sa kamera dahil hindi raw siya maganda. Pero lahat naman ng nakakita sa kanya, nagsabing isa siyang blooming buntis. Nag-judge si Regine sa Grand Finals ng singing contest ng OPM at PAGCOR. Kasama niya ang mister na si Ogie Alcacid na presidente ng OPM. Kitang-kita kay Regine na nag-e-enjoy din siya sa panunood sa mga kalahok. Lagi niyang sinasabi, namimiss niya yung pagkanta. Hindi naman pwede dahil alam niyo na. So, makakita lang siya ng mga ganito, okay na sa kanya. Nilagpasan na ni Regine ang maselang first trimester ng kanyang pagbubuntis. Kwento ni Ogie, sa bahay nga raw ay nagluluto na si Regine at may mga exercise na rin ginagawa. Unti-unti, like nagsuswimming na kami ng konti. Para may konting exercise. At gaya ng sinabi ko, medyo may konti siyang gestational diabetes, pero we're really trying to control her intake of carbohydrates. Wala pa ring binibiling gamit para sa baby, sina Ogie at Regine. Hindi pa kasi nila alam kung ano ang magiging kasarian ng kanilang anak. Sa ngayon, ini-enjoy raw ng mag-asawa ang bawat sandali ng pagbubuntis ni Regine hanggang isilang na nito ang kanilang panganay. As each day passes, nilalasap na muna namin yung every week. Kasi every week lumalaki ang baby, lumalaki ang sanggol. No? So, nilalasap namin yun. Ayaw naman namin madali. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Elmo Magalona magpa-perform sa concert ni Miley Cyrus dito sa bansa. Ide-date nga ba doon si Julie Ann San Jose? Abangan nyo yan. Mel? Salamat, Pia. Balita mula sa Taiwan. Pinagsusunog ang mga binawi o ni-recall ng mga produkto na napatunayang kontaminado ng kemikal na DEHP. Ang DEHP ay ginagamit sa paggawa ng plastic. Matatanda na ilang energy drink na gawa sa Taiwan ang nakita ng DEHP na ginamit umanong pampalambot sa mga inumin o pampalapot sa mga inumin. Pinangunahan ng presidente ng Taiwan ang pagsunog sa mga produkto. Nitong ika-10 ng Hunyo, umabot na sa mahigit 23,000 produkto ang tinanggal sa mga pamilihan. Ipinasa rin ng Parlamento ng Taiwan ang isang batas para taasan ang multa
sa lahat ng lalabag sa mga patakaran tungkol sa kaligtasan ng mga produktong pagkain. Maaari ring tanggalan ng lisensya ang mga negosyong lalabag. Susunod, ano kaya ang susi sa pagkampiyon ng Dallas Mavericks sa NBA? Underpass sa Quezon Avenue, patawid ng Araneta Avenue, huhukayin na. Mga alternatibong ruta aalamin. At panibagong pagyanig sa bansang New Zealand, nakunan ng video. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.